alam naman natin, talagang alagad kayo at tagasunod kayo ng ating Panginoon, baka pwede i-donate nyo na lang po doon sa Cebu na mas kailangan ng mga kababayan natin ng tulong doon sa Cebu kaysa gastusin dyan sa rally ninyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-rally. Sa kami lang naman nagbibigay ng idea na pakasakali, mas kung gusto nyo mas makatulong. Dapat lahat ng mga politiko o celebrity na anti-PBBM tulad ni Rodante Marcoleta hindi dapat makapagsalita doon sa rally o hindi magsasalita, dapat sabihin niya na pamunuan. Panghuli, walang anumang tarpaulin o streamer o anumang visual na nagsasabi na PBBM resign o tinitira, binabati ko, siniinsulto ang Pangulo. Gawin niyo lahat yan para magkaalaman. Tingnan natin kung magagawa niyo. Uy, masyadong demanding. Masyadong demanding itong damatans na ito. Napapansin ko puro matatanda yung mga magiging content natin ngayon Nagtataka ako rito sa mga tao na ito. Bakit natatakot sila sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mga kapatid, mga kababayan. Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, mga suki nating commenters dyan. At syempre pa, yung ating mga bashers, kagaya ng sinasabi natin dito, gamitin din ninyo inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Kagaya nitong naging laman ng video natin ngayon na ginagamit niya yung kanyang karapatan bilang isang Pilipino para usigin ang Iglesia ni Cristo. Ganyan din ang gawin ninyo. Mag-comment kayo dyan sa baba para mas marami, mas masaya. Ngayon, ipagpatuloy natin yung pag-usapan natin. Kahapon lamang, matanda na naman yun. Matanda yung ating naging topic kahapon. Pero ngayon, damatans naman. Hindi ko alam kung sino mas matanda sa kanila. Kayo nang bahalang humusga. Ngayon, kung mapapansin ninyo doon sa kanyang mga sinabi, ito ay patungkol sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo na lumalabas ngayon sa mga social media na gaganapin daw ito ngayong November 16, 17 at 18. Pero po sa totoo lang, hindi pa yung kumpirmado. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas! Ano na nga ba ang nangyayari sa ating bansa? Ano na nga bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Tignan ninyo itong magiging topic natin. Isang matanda at 3 itlog. Ibig sabihin, meron tayong matanda na magsasalita na bibigyan natin ng malupitang reaksyon at syempre pa yung 3 itlog na 3 mga ob-ob na mga vloggers na ang kanilang topic ay tungkol pa din sa magiging rally ng Iglesia ni Cristo. Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Pero panoorin muna natin itong matanda. Isa-isahin natin itong mga ob-ob na ito. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ito sila. Bakit ba natakot kayo pagka ang Iglesia ni Cristo na ang kumilos? Kaya mas mabuti natin gawin, panoorin natin kung ano ang sinasabi nitong tatang na ito at yung 3 itlog kung ano yung pinag-uusapan nila bago tayo magbigay ng malupitang reaksyon. Unahin natin si Tatang. Tatang! Para magkaalaman na at matapos ang pagpupumilit at pagbabala ng mga miyembro ng INC na ayaw tumanggap ng puna at batikos. Patunayan nyo ngayon pa lang na talagang hindi PBBM resign na magiging tema ng rally ninyo. Una, sabihan nyo ang pamunuan ng INC na maglabas na ngayon pa lang ng written at official communication or whatever na nagsasabing peaceful rally lang yon, rally for transparency, hindi para magbitaw si Pangulong Bongbong. Written, magpa-live press conference kayo. Pangalawa, sabihin nyo doon sa press conference kung sakalit may lalabag ng utos na yon, ano gagawin ng pamunuan? Kung anti-PBBM pa rin magiging rally after all. Pangatlo, dapat lahat ng mga politiko o celebrity na anti-PBBM tulad ni Rodante Marcoleta hindi dapat makapagsalita doon sa rally o hindi magsasalita, dapat sabihin niya na pamunuan. Panghuli, walang anumang tarpaulin o streamer o anumang visual na nagsasabi na PBBM resign o tinitira, binabati ko, siniinsulto ang Pangulo. Gawin nyo lahat yan para magkaalaman. Tingnan natin kung magagawa nyo. Kung hindi magagawa yan ng mga panatikong miyembro ng INC na tulad na sinabi ko hanggang ngayon hindi marunong tumagat ng pagkatado or rather ng batiko, tumahimik na lang kayo. Patas na patas yan. Again, para daw wag magkalimutan. Noong January, ganyan din na sinabi ng INC, peaceful rally yan for unity, etc. etc. Ano nangyari? Nung si Rodante Marcoleta nagsalita, anti-PBBM na nangyari sa rally na tema. Ngayon, ito na naman kayo. Malinaw, Para magkaalaman na, simulan nyo na yan ngayon pa lang.
Kung ayaw nyo tumanggap ng batikos, anong puna? Manahimik kayo. Kayo mga panatikong miyembro ng INC. Maliwanag yung sinabi ni Tatang. Ang problema rito, Tatang, sa mga sinasabi mo, puro ka demand. Demanding ka. Feeling mo, mas magaling ka na sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Tignan nyo naman ang muka. Tignan nyo naman muka. Kayo na ang humusga, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Kagaya na sinasabi natin dito, karapatan niyang magsalita. Karapatan po ng lahat ng tao na magsalita. Karapatan po ng lahat ng tao na magbigay ng reaksyon, magbigay ng opinion, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kaya eto nga, bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Tatang, kung ganyan na rin lang ang sinasabi mo, na feeling ang dami mong mga demands, gusto mo kesyo ganito, gusto mo sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo, dapat walang placard na anti-PBBM, walang placard na PBBM resign, at may sinabi ka pa dyan na dapat pag nag-rally ang Iglesia ni Cristo, hindi pwede makialam ang mga politiko kagaya ni Senator Rodante Marcoleta. Mga kapatid, ano masasabi nyo rito sa tao na ito? Mas maganda ang aking mood ngayon. Hindi ako masyadong high blood dito sa matanda na ito. Kasi habang nagsasalita ito si Tatang, may naalala ako isang artista. Kaya natutuwa ako sa kanya. Sapagkat yung mga sinasabi niya ay puro naman walang laman. Pero siyempre, babanatan natin ito. Bibirahin natin ito. Iko-kontra natin, iriribat natin ito. Tatang, for your information, dapat hindi ka nagsasalita kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Wala kang alam sa Iglesia ni Cristo, kaya dapat ikaw ang manahimik. You better shut up. You better shut up, Tatang. With all due respect, kasi malumanay magsalita ito. Hindi to kagaya ng isang matanda kahapon na balahura magsalita, kaya balahura din ang ating sagot. Pero pag mga ganito, medyo malumanay, makakatanggap siya ng ribat sa atin na malumanay din. Tatang, dapat bago kayo magsalita, iniisip nyo muna. May karapatan ba ako magsalita? May karapatan ba akong magbigay ng demand sa Iglesia ni Cristo kung anong gagawin nila sa kanilang rally? Hindi ba that is a part of freedom of speech? Bakit mo pinakikialaman kung ano yung sasabihin namin doon? At sinasabi mo pa dyan, mga panatiko kaming mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kamusta ka naman, Tatang? Baka ikaw ang panatiko ni Bongbong Marcos. Ako, magtatanong din sa'yo. Magkano? Yan ang tanong ko sa'yo. Dapat masagot mo rin yan. Dapat iribat mo rin ito. Or gusto mo lang sumika, Tatang? Gusto mo lang magparami ng followers mo? Gusto mo lang magparami ng subscribers mo? Hindi yan po pwede kay Boss Rek. Kagaya na sinasabi ko rito, basta't may nakita ko sa newsfeed ko na mga sumisira sa Iglesia ni Cristo, hindi ko yan palalagpasin. Kaya maswerte kayo kung hindi ko pa kayo nakikita. Kagaya ng sinasabi ko, nandito na si Boss Rek. Yan ang tandaan ninyo. Kagaya mo, Tatang, at kagaya ng Tatang kahapon, mga ob-ob kayo. Baka iyak kayo. Baka mga iyakin din kayo. Bablog-blog kayo. Baka mamaya pag tinira ko kayo, iyak kayo. Walang iyakan dito. Dapat ganyan din kayo, mga ob-ob kayo. Dapat ready kayo. Bago kayo magbigay ng reaksyon ninyo, ready kayo sa magiging ribat ng mga nagiging topic ninyo. Tatang, iwan na muna kita ha, at ipapaubaya kita dito sa aking mga suking commentors. Mga kapatid, mga kababayan, anong masasabi nyo rito? At eto na, isusunod na natin itong tatlong itlog na nag-uusap. Alam ba ninyo kung ano pinag-uusapan nila? Ayan, panunuorin natin. Panunuorin natin ang video kung ano pinag-uusapan itong tatlong itlog na ito, at mamaya bibigyan din natin ng malupitang reaksyon. Eto na, ipasok na natin itong tatlong itlog. Tatlong itlog o tatlong ob-ob? Pasok. Kakopya, hindi ko maintindihan bakit kailangan pang 3 araw. Kailangan ba ng 3 araw para may pahiwatig natin ang ating damdamin tungkol sa corruption sa Pilipinas? Hindi. Paano? Di ba? Kung yung pondong gagasasin doon, i-donate na lang yan sa magbiktima ng Naisip ko rin niya kanina. Oo, Mas tama. may sense pa eh. May Oo. kakapuntahan Mas pa eh. makakatulong pa sila. Tama yung sinabi itong si Kakopi tsaka ni Yayam na yung babudgetin dyan sa iglesia na 3 days rally ninyo, kung alam naman natin, talagang alagad kayo at tagasunod kayo ng ating Panginoon, baka pwede i-donate nyo na lang po doon sa Cebu na mas kailangan ng mga kababayan natin ng tulong doon sa Cebu kaysa gastusin dyan sa rally ninyo. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-rally. Sa kabilang naman, nagbibigay ng idea na baka sakali, mas kung gusto nyo mas makatulong. Kasi kung baka ito yung perfect opportunity no na mas makatulong tayo sa ating mga At kababayan. masahangaan pa kayo, hindi lang ng membro nyo na iglesia. Totoo yan. Masahangaan kayo ng lahat ng Pilipino, kahit anong religion. Basta pag ginawa nyo yan, yung gagastusin nyo dyan, itulong nyo na lang sa Narinig ninyo ang usapan ng tatlong itlog, tatlong ob-ob, naggagaling-galingan. Akala mo, silang tatlo lang ang magaling. Ang problema ngayon, nandito na si Boss Rek. Tatlo kayo, magsama-sama pa kayong tatlo. Pag uumpugin ko kayo, sabihin lang ninyo, mga ob-ob kayo. Eto ba,
ang sinasabi nila. Ito yung laman ng kanilang usapan. Di ba? Oh, ang laman ng kanilang usapan, nakala nila, may ballpen ako rito. Naka-ready ang ribat ko rito. Pinag-usapan nitong tatlong itlog tungkol sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo na wala pa namang sinasabing petsa kung kailan. Ang problema, may mga vloggers na, may mga ob-ob na mga vloggers na nagsasabing November 16, 17 at 18. Gumagawa sila ng sarili nilang petsa. Mga ob-ob kayo. Kagaya ng sinasabi ko, hanggat wala pang circular mula sa tagapamahalang pangkalahatan, hindi pa ako naniniwala dyan. Pero, maniniwala ako na may rallying magaganap. Yan ang sigurado ako dyan. Pero sa petsa, alanganin ako dyan. Hindi muna ako sasang-ayon dyan sa sinasabi ninyong November 16, 17 at 18. Nagaganapin nga dyan sa Luneta Park. Kesa ko dyan magpahanggang ngayon. Kasi, eto ikikwento ko lang sa inyo. Kanina katatapos ko lang sumamba. May nakausap ako. May rally. Positive na may gagawing rally. Kasi nga, pinag-uusapan na doon yung magiging damit. Dapat uniform. Ngayon, nung tinanong ko kung anong petsa, yun ang hindi masagot. Ibig sabihin, wala pa talagang petsa. Kaya yung sinasabi nilang November 16, 17 at 18, managinip kayo. Kayo gumagawa kayo ng sarili ninyong multo. Ang tanong ko sa inyo ganito, bakit ba takot na takot kayo pagka ang Iglesia na ni Cristo ang gumagawa ng rally? Or ang gagawa ng rally? Bakit pagka kung sino-sino lang yung nag-organize dyan? Bakit ba pagka ibang grupo ang gumagawa ng kanilang rally, walang effect sa inyo? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, isa lang ang masasabi ko rito. Natatakot kayo pagka ang Iglesia ni Cristo na ang kikilos. Bakit? Alam kasi ninyo na solido yan. Solido yan pagka nagkakaisa, sapagkat isa yan sa aming mga aral na sinasampalatayanan dito sa loob ng Iglesia ni Cristo na kahit kailan hindi nyo yan kayang unawain, sapagkat mga ob-ob nga kayo. Diba? Napansin ninyo dito sa tatlong ito, nag-suggest pa itong mga tatlong itlog na ito, itong tatlong ob-ob na ito. Diba sabi nila, imbis na mag-rally eka kayo, mas maganda siguro kung yung budget, yung nakalaang budget dyan sa gagawin ninyong rally, mas mabuti eka, ibigay na lang doon sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. Tignan ninyo yung kagaano ka-ob-ob itong mga ito. Hindi nyo ba alam na unang-una ang Iglesia ni Cristo ang namigay ng lingap doon sa mga biktima sa Cebu? Gusto ninyo ng ano? Gusto ninyo ng patunay? May resibo tayo rito. Eto, panoorin natin ang video. Ito po yung bahay ng cousin ko, Candy. Ito yung bahay niya na napuno ng ano dito, sasakyan. Hindi na kami makadaan. Paano kayo nakalabas? Doon. Kasi ang tagalan namin dito, 30 years na ngayon ito nangyari. No? Ngayon ito nangyari, tapos naglabasan ng mga doon na may mga ghost project pala. Water came in, then we were on that floor, we crossed that one, then we were on top of that rooftop. So basically, we need all of your help. Ang bilis ng mga pangyayari talaga. Hindi namin inasahan na ganito pala yung nangyari. Akala namin ano lang, kunting bahala, ganun. Ang Iglesia ni Cristo lang ang unang tabang na daghang salamat. Daghang salamat sa inyong ihatag. Nakita ninyo mga ob-ob, kayong tatlong ob-ob na nagsasalita dyan. Tinuturuan pa ninyo yung aming tagapamahalang pangkalahatan. At hindi lang yan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Simula pa nung naglindol doon sa Cebu, Iglesia ni Cristo din ang unang lumingap sa mga taong biktima ng lindol doon. Alam ba ninyo yan? Hindi nyo alam yan kasi mga bulag kayo sa katotohanan. Yung nakikita lang ninyo, yung ginagawa ng inyong boss. Kung ano yung ginagawa ng boss ninyo, yun lang ang nakikita ninyo sapagkat yun ang pinapagawa sa inyo. Kasi nga mga bayaran kayo. Kayo, tatlong itlog. Magsama-sama kayo pag uumpugin ko kayo. Sabihin lang ninyo, mga ob-ob kayo. Naggagaling-galingan kayo. Akala nyo kung sino kayong magaling. Tinuturuan pa ninyo yung aming tagapamahalang pangkalahatan. Baka hindi ninyo alam. Abogado yan. FYI. If you sa inyo, mga ob-ob kayo. Hindi nyo alam. Kaya ikaw din, tatang, huwag kang magaling-galingan. Kasi hindi ka abogado. Magsama na kayong apat. Pag uumpugin ko kayo. Kayo lahat. Magsama-sama na kayo. Bakit tayo naiinis dito? Kasi itong mga ito, kitang-kita kung ano talaga yung motibo nila eh. Gusto nila siraan ang Iglesia ni Cristo. Gusto nila gawing ob-ob ang Iglesia ni Cristo. Gusto nila ipakita nila na mas matalino sila kaysa sa Iglesia ni Cristo. Nga! Papunta pa lang kayo mga ob-ob, nakabalik na kami. Nagets ninyo? Yang sinasabi ninyong itutulong na lang doon sa mga nasalanta ng bagyo, nagawa na yan ang Iglesia ni Cristo. Hindi pa kayo nagsalita, nagawa na namin yan. Mga ob-ob kayo. Kayo, kamusta?
May ginawa ba kayong tulong, mga ubob kayong tatlo? Kayong apat, pag-uumpugin ko kayo? May nagawa ba kayong tulong? Anong ginawa ninyo? I-video ninyo. Para ipagmalaki din ninyo. Kayo, kayo ang kausap ko rito. Magsama-sama kayo. Ano pa sabi nito mga ubob na ito? Para daw makilala pa sila at humanga pa yung kahit hindi ka panampalataya sa Iglesia ni Cristo. Matagal nang ginagawa yan ng Iglesia ni Cristo. Panoorin ninyo ang mga video ko. Lingap sa mamamayan. Kung hindi kayo ob-ob. Hindi lang dito sa Pilipinas ha, FYI. Maging sa buong mundo. Kaya ninyo? Alam ko hindi nyo kaya. Kasi yung ginagawa ninyo, pansarili nyo lang yan. Para lang yan sa kapakanan ng mga sarili ninyo, mga bot-bot kayo. Naintindihan nyo yung salitang bot-bot? Tagalogin ko, ob-ob kayo. Naintindihan nyo na? Hindi nyo naintindihan yun kasi ob-ob kayo eh. Huwag kayong magaling-galingan kasi magagaling lang kayo dyan sa mga channel ninyo. Lalo na itong tatlong itlog na ito, tatlong ob-ob. Pang-apat yung kanina, yung bugok na matanda. Huwag ganun. Kagaya ng sinasabi ko, nandito na si Boss Rec. Hindi tayo papayag. Mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong pumayag na ganito-hina lang tayo ng mga ob-ob na mga vloggers na akala mo naman, mas magaling pa sila sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Ang gagaling magbigay ng mga idea. Tandiya iba kayo? Hindi na namin kailangan yung mga suggestions ninyo. Alam na alam yan ng aming tagapamahalang pangkalahatan. At nagawa na yan matagal ng panahon. Simula pa noong kay Ka Felix Manalo hanggang kay Ka Iranyo at ngayon nga kay Ka Eduardo. Guess ninyo? With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kagaya ng sinasabi natin dito, sana po nakapagbigay na naman tayo ng konting high blood dyan sa inyo. I-share ko yung high blood na nararamdaman ko rito. Dapat ma-high blood din kayo. Ano gusto niyo itali natin sa puno itong mga ubob nito? Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pura lang sa mga tao. Ob-ob. Mga ubob kayo.